Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos trending matapos umalingasaw ang mga good news na hatid niya ngayong araw. Ito ang matindi mga kabayan, not just 1, 2, 3 but 4 good news in a row. Pilit na binabagsak ngunit lalong minamahal ng mga taong bayan dahil sa kanyang mga pinaggagawa sa ating bansa. Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Bongbong Marcos, siya ang presidenteng may salita at maraming ginagawa. Mukhang tinutupad talaga ng ating mahal na Pangulo ang kanyang mga pangako noong mga nakaraang SONA. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network, ng farm-to-market roads upang mas mabilis na mailakbay ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilya. Sa katunayan, double time ngayon ang ginagawa ng Department of Agriculture para mapataas ang antas ng produksyon ng bigas sa Pilipinas na may mas mababang gastusin para maibsan ang bigat ng pandaigdigang inflation sa iba pang produktong pagkain, partikular na dyan ang bigas. Ayon sa isang news forum sa Quezon City, sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na gagamitin ng gobyerno ang mas malawak na mekanismo at mahusay na proseso ng post-harvest upang mapalakas ang aktibidad ng agrikultura sa ating bansa. Sinabi ni Asik de Mesa na ang priority ngayon ng Department of Agriculture ay ang mapataas ang level ng produksyon at mapababa ang mga cost to produce nito. Aminado si De Mesa na nasa 15 hanggang 20% na ang post-harvest losses ngayon, lalo na sa mga proseso ng pagpapatuyo at paggiling dahil sa sari-saring palay na tinatanim at inaani. Dinagdag pa ni Asik De Mesa na mayroong higit na 18 uri ng palay ang bawat rehiyon kung saan plano ng Department of Agriculture na magbawas sa 3 lamang bawat rehiyon upang matiyak ang isang mahusay na sistema ng paggiling na may mas mataas na pagbawi sa mga ginastos nito. At eto pa mga kababayan, alam niyo po ba na ang DSWD sa Bicol sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program ng 3 milyong seed capital fund para sa 201 individual na benepisyaryo mula sa Irusin, Sorsogon. Ayon kay DSWD Bicol Project Development Officer Ram Joseph Saragosa, ay makakatanggap ang mga benepisyaryo ng tig 15,000 pesos. Ang Sustainable Livelihood Program ay tumutugon sa mga pangangailangang pahusayin ang proseso ng pagpapatupad ng timeline nito habang pinapalakas ang pagkakasunod-sunod ng mga aktibidad sa pagbuo ng kakayahan at mga intervention upang matiyak ang kapasidad ng mga kalahok sa programang ito. Makabagong makinarya naman sa pagsasaka ang handog ng pamahalaan tulad ng riding type paddy seeder at plastic drum seeder. Ipinamahagi ng pamahalaan ang mga nasabing kagamitan upang mapagaan ang pagtatanim at mas lalo pang pataasin ang kita ng mga magsasaka. Ayon sa Philippine Research Institute, kung sa mano-manong pagtatanim ay kinakailangan ng 20 na magsasaka para magtanim sa 1 ektaryang lupa. Ngunit gamit ang mga bagong teknolohiya sa pagsasaka ay kinakailangan na lang ng 1 o 2 tao para makatanim ng 1 ektaryang lupa. Nasa 5 bilyong piso ang taunang budget sa pamamahagi ng mga makinarya sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Isa pang good news mga kababayan dahil itinutulak ngayon ng Department of Agriculture ang pagtatayo ng mga mas malalalim na pier
para sa mga malalaking barko upang mabawasan ang gastos sa logistics ng mga farm inputs tulad ng mga pataba na sa huli ay makakapagpababa sa halaga ng produksyon ng bigas sa bansa. Sabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na sinusubukan ng Pilipinas na maging mapagkompetensya kumpara sa mga kapitbahay nito sa Southeast Asia sa mga tuntunin ng paggawa ng mga bigas. Kaya naman ang Department of Agriculture ay nagsisikap na bawasan ang gastos sa logistics ng mga farm inputs. Sinabi ni de Mesa sa isang news forum sa Quezon City na ang Vietnam halimbawa ay gumagawa ng 6 pesos kada kilo ng bigas, habang ang Pilipinas ay gumagawa ng 1 kilong bigas na nagkakahalaga ng 12 to 14 pesos. Sabi din ni de Mesa na bukod sa pagpapabuti ng logistics, tinututukan din ng Department of Agriculture ang pagpapahusay ng mga distribution system, gayon din ang post-harvest facilities para mas maging competitive ang sektor ng agrikultura sa bansa. Ayon pa sa opisyal ng DA, target ng ahensya na makamit ang mas mataas na rice productivity na sa kasalukuyan ang national average ay nasa 4.1 metric tons lamang kada ektarya. Ani ni Asek de Mesa, ang Nueva Ecija, ang rice granary ng bansa ay gumagawa ng 6 hanggang 8 metrikong tonelada kada ektarya. Na binanggit na maraming mga lugar sa bansa ang gumagawa ng 3 hanggang 4 na metrikong tonelada kada ektarya dahil sa limitadong paggamit ng mga high-yielding varieties, irrigation at pataba dahil sa mataas na halaga ng input. O ayan mga kababayan, ang handog ni Pangulong Marcos sa ating mga kababayan sa araw na ito sa sektor lamang ng agrikultura. Marami pa ang mga naglalakihang mga proyekto na kinakasa at ginagawa tulad ng mga road to market road, mga libreng patubig, binhi at fertilizers sa mga magsasaka upang lalo pang mas magaan ang kanilang mga gastos sa produksyon at lalo pang tumaas ang mga kita ng mga ito. Definitely, there will always be room for improvement doon sa ginagawa ng DA regarding this. Marami pa kaming dapat Kapag El Nino, it's all about water management intervention. So, yun pa yung mga bagong innovations, technology, na para masigurado natin na talaga. Kasi ang karamihan na problema na sa mga rainfall. Sir, you've mentioned Israel is also offering technologies on water management. May current partnership pa tayo. Kagaya ng ginawa natin ngayon, yung alternate wetting and drying. So, proven ito na technology na konti lang yung nagagamit na tubig. So, gusto natin mas maraming mga farmers pa yung ma-reach natin itong alternate wetting and drying. Yung fertigation